Isang mapayapang araw po mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Lord Jesus, I love you so much. Please teach me to love you more. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa inyo mga kapanalig sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating daily YouTube podcast at sa pagbabahagi ninyo at share ninyo, pati pagko-comment po ninyo. Shoutout sa aking Kuya Romy. Ito po ang Kawikaan 13 kasi September 13 ngayon. One chapter Proverbs a day, Kawikaan. Isang buong kapitulo po. Ang ang bersikulo ng kapitulo 13 ay hanggang 25. So ito na po ang bersikulo 1. Ang anak na unaway nakikinig sa kanyang ama. Ulitin ko po Ang anak na may unawa ay nakikinig sa kanyang ama. Ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puno ng karahasan. Ang maingat na pagsasalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masama'y pinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos ng mahirap, bagamat sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakakabahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa dala ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ulitin ko po itong verse 11, napakaganda Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito'y maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao'y nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala
ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan. Maaring ito po ay marites, paninismis. Ulitin ko po ang 17, verse 17. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ng kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aari ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang makikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Yan po ay verse 20. Allow me na ulitin ko po sa inyo ang verse 20. Napakaganda eh. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uwi ang naipon ng isang makasalanan. Ulitin ko po. At sa matuwid na uwi ang naipon ng isang makasalanan. Kung ikaw ay makasalanan, wala kang ginawa kundi magkamal ng salapi. Si King Solomon na nagsasabi dito sa Kawikaan, at sa mga ngaral, walang kabuluhan yung pagkamal mo ng salapi dito sa lupa. Ikaw din ay mag-e-expire at iba ang makikinabang niyan. So dadalhin niya ng Diyos, ibibigay ng Diyos Ama na nasa langit na banal ang kayamanan mo na ikaw ay nakamit mo yan. Nakamal mo yung salapi na yan dahil sa masamang mga gawain ay ibibigay yan ng Diyos sa matitinong mga tao. Verse 23 na po, last 3 verse. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Anak na hindi napapalo, hindi mahal ng magulang. Wow. Salamat po sa gabay na ito, Lord Jesus. Last verse 25, ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Tumako na po tayo sa share ni Sister Cecil na napakagandang Bible verse. Ito po ay nasa Psalm 16 verse 11. Salmo 16 versikulo 11. It says, "You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand, there are pleasures forevermore." Praise God. Ito na po ang napakagandang share ni Kuya Romy na courtesy sa kanya, galing sa kanya. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. Ulitin po natin. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. Wala raw limitasyon. Si Napoleon Hill nagsabi po nito. Ang isip, yun lang yung ilalagay mong limitasyon. O i-acknowledge mo, o kikilalanin mong limitasyon. Di ko kaya yan.
takot ako magsalita sa tao, takot ako magnegosyo. Yan ang mga nilagay mong limitasyon. So, yan ang mangyayari. Kasi nga, nilagyan mo ng limitasyon Pero kung susubukan mo, kasi may pangarap ka, yung pangarap mo na yan nilagay ng Diyos sa iyong puso, at may nakikita kang konting liwanag at ginagawa mo ang parte mo, inaasa mo din sa Diyos yung yung ginagawa ng Diyos, kagaya ng araw at ulan. Kung ikaw ay magtatanim, magwawagi ka, kapatid. So pagka nagkaroon ka ng pag-asa, sinasamahan mo yung pag-asa mo ng dasal at paggawa at pagiging mabuting tao, nagiging matuwid kang anak ng Diyos, nagbibigay ka ng ikapo o kaya ng galing sa puso mo, at naunawaan mo ang giving and receiving, sowing and reaping, mga universal laws, mga natural laws, spiritual laws, magtatagumpay ka, kapatid. So, there are no limitations to the mind except those we acknowledge. Salamat po Kuya Romy sa ibinahagi mong yan. Ito po ang courtesy naman kay Robert Macmillan, na ating kaibigan. 10 lessons from the book Do the Impossible. Ito ay sineshare lang natin at pinapayuhan ko po kayo na kunin lang yung mabubuti. Kung alam natin hindi makabuti, ay maghanap tayo ng mabuti para sa atin. Pero sinare sa atin to, gusto rin nating ibahagi. Ito na po, How to Become Extraordinary and Impact the World at Scale, Becoming Extraordinary. Book by Triviaut Mauresi. Miorosi po ang apelyido niya. Ito na po, number 1. The only way to achieve the impossible is to believe it is possible. Tama talaga yan. Imposible sa'yo, pero posibleng-posible yan sa Diyos. So, kung gagawin mo ang parte mo, yung natural na kaya mong gawin, base sa talento at abilidad mo na binigay ng Diyos, pinagkakaloob mo pa sa Diyos, kinikilala mo ang Diyos, yung mga abilidad na galing sa Diyos, at naniniwala ka na you can move mountains. Mountains ay problema kung wala kang puhunan na gusto mo magnegosyo, ay pero meron kang talent, tulad ng ikaw ay pwedeng gumawa ng building, ikaw ay engineer, ay mangyayari yan kahit wala kang puhunan kung kikilos ka. Yes, kung kikilos ka. At si Albert Einstein mayroong bicycle analogy. Kung titigil ka raw sa pagpadyak ng iyong bisikleta na nakasakay ka pa rin, ay matutumba ka. Pero kung itutuloy-tuloy mo ang pagpadyak sa iyong bisikleta, ay makakarating ka sa iyong paroroonan. So dapat tayong mga tao, huwag tayong tumigil sa mga gandang ginagawa natin. Huwag tayong mapagod, na maging matuwid, na magsilbi sa Diyos, na hanapin ang kayang i-contribute. Yes, yung kayang i-contribute mo. Find the needs, sabi ni John C. Maxwell, and act. Find the needs. Alamin mo yung pangangailangan at gamitin mo ang iyong talento, abilidad. Humingi ng tulong sa Banal na Espiritu na ikaw ay tulungan para ikaw ay makapag-contribute. And then, hahanapin ka ng tagumpay. Number 2, don't wait for permission to pursue your dreams. Give yourself permission to take action. 3, your mindset determines your limits. Challenge your beliefs and expand your horizons. Challenge your beliefs. Usually tayo mga tao may mga mga paniniwala na hindi naman tayo pinagsisilbihan. So, i-evaluate natin na ating mga paniniwala. Ang the best na paniniwala ay yung naniniwala kang si Kristo ang Diyos. Naniniwala kang si Kristo ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Yan ang magandang paniniwala, na ikaw ay magtatagumpay. Ang paniniwala mo ay magtatagumpay ka kasi gusto ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. Yan ang mga magandang beliefs. Pero yung mga beliefs ng paniniwala, superstitions, lalo na isa sa negative, powerful emotion, the emotion of superstitions, ay iwasan po natin yan. Yung mga
haka-haka, yung mga paniniwalang ikaw ay takot sa multo, na mayroong multo, kung may multo na nagpakita sa iyo, maswerte ka. At saka yung multo, hindi yan nananakit, wala nang pakialam sa mundo ang multo. Kung nagpakita sa iyo, that's fine, di ipagdasal, at baka may mensahe ang multo na yan na ipagdasal siya, di ipagdasal natin, di ba? Kontrolin ang kaya lang nating kontrolin. Huwag tayong matakot sa multo na tayo rin ang gumawa. Number 4, focus on progress, not perfection. It is the small steps that lead to extraordinary results. Kung gusto mo raw ng extraordinary results, sabi ni John C. Maxwell, dapat ang ginagawa mo rin ay extraordinary. Halimbawa, gusto mo ng 100,000 bunga ng kamatis mo, tinanim mo isa lang, imposibleng magbunga ng 100,000 kamatis yung isang puno ng kamatis mo. Kung gusto mo ng 100,000 bunga ng kamatis mo, magtatanim ka ng marami. Para talagang accurate na aani ka ng 100,000. Kung ano itinanim, aanihin. Number 5, success is not defined by what you achieve, but by who you become in the process. By who you become in the process. Opo, ang success is a process. Ang success na definition na gustong-gusto kong defined by Jim Rohn, success is not something you pursue. Ang success para kay Jim Rohn ay success is something what you become. Yun ang the best, yung what you become na success. Number 6, embrace failure as a feedback. It is an opportunity to learn and grow. Stepping stone po ang failure, ang mga defeat. Hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw ay permanente nang natalo sa iyong buhay, ay hindi pa talagang totoong ikaw ay nabigo. Pero pag tinanggap mo na, tanggap mo nang natalo ka sa buhay mo, ay tama ka, ikaw ay talo. Kasi ano man ang paniniwala mo, yun ang nagmamanifest. Yun ay nangyayari. Number 7, surround yourself with those who uplift and inspire you. Your environment has a profound impact on your success. The power of association ang binabanggit po rito. Talagang may magpapaangat sa iyo pero may ihila sa iyo. So, samahan mo yung mga magpapaangat sa iyo. Hindi yung talangka mentality na umakit yung isang talangka sa balde, sa lagayan, hinihila ng iba. Ayaw nilang umakyat yung kapwa nila. So, dapat natutuwa tayong umaakyat, nagtatagumpay ang ating kapwa. At paligiran natin ang ating sarili ng mga matagumpay na mga tao na nag-aangat sa iyo, na hindi ka ibinababa. Dahil yung environment na yan is so profound, malaking impact sa iyong pagtatagumpay. Number 8, celebrate every win, no matter how small. It is a reminder of your progress and persistence. Naalala ko ang isa sa kaibigan ko dito sa Regina na elder, pag nakagawa siya ng mali, nagsisisi siya kagad, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Natalo ako sa pag-iisip na yon, Panginoon, patawarin mo po ako at tulungan mo ko na ipanalo ko ang laban. Kaya pagka nakagawa siya ng tama, ay tinataas niya ang kanyang kamay. Kahit nag-iisa siya, nagmamaneo, victory! Sinasabi niya na nakataas ang kamay niya. Salamat Lord, ibinigay mo sa akin ng victory today doon sa pag-iisip na yon, doon sa idea na yon, at salamat Lord na nandiyan ka sa tabi ko. So
Napakagandang inspirasyon po yun. Number 9, be relentless in the pursuit of your goals. Extraordinary results require extraordinary effort. Yan po yung shinare ni John C. Maxwell. Kung gusto mo na extraordinary buhay, extraordinary ang gagawin mo rin. Imposibleng pinili mong ng iyong bukasyon ay halimbawa 10,000 pesos ang sweldo, and then gusto mong magka 1,000,000, paano mangyayari yun kung 1,000,000 isang taon ang gusto mong kitain, samantalang ang kinikita ng realidad mo ng ginagawa mo kasi babayaran ka sa resulta ng ginagawa mo. So kung ano yung resulta, yun ang binabayaran ng tao, yun ang sweldo mo So kung 10,000 pesos a month, ay hindi po talaga imposibleng kikita ka na 1,000,000 sa isang taon, dahil yan ay 120,000 a year, yung 10,000 pesos a month. And then number 10, leave a lasting impact on the world by using your unique gifts and talents to serve others. Madalas nating sinasabi, sabi ni Thomas Alva Edison, the great inventor, ay deeds, not words. So, tayo daw ay mag-iwan ng lasting impact sa mundo by using our unique gifts na galing sa Panginoon, talents na galing sa Panginoon, to serve others. Sabi ni PBD, i-google po ninyo, nasa YouTube po yan, Ferrari, PBD, Patrick Bet David. Isa siyang Iranian na nag-migrate ng kanyang magulang. Siya ay batang-bata pa, magulo kasi ang Iraq at Iran noon, ginugulo ng Iraq ang Iran nung panahon na yon. At nag-migrate sila. Siya ay naging self-made multi-millionaire. Patrick Bet David, yung story niyang almost a minute video or over a minute video ng Ferrari niya. So, napakagandang inspirasyon. Sabi niya, you are not here for yourselves. Hindi ka nandito dahil sa sarili mo lang. Nandito ka para magbigay ng legacy. Especially ang legacy mo na yan, ibibigay mo sa Diyos. At legacy na sa mga susunod sa iyo. That's it. Mga kapanalig ang shinare natin. Proceed na po tayo sa review, quick review. Ano po ang inyong mga take home sa episode 33 na tanggapin mo ang aking kapayapaan. So tinatanggap na po ba natin lagi? At pinipili po ba nating manatili sa atin ang kapayapaan na galing kay Kristo? Napakagandang tanong, ano po? At ang madalas ay tayo ay nakikipagsapalaran sa mga sandata ng mundo. Pero kung ang pipili mo ay langit na ang mga armas, which mayroong divine power to demolish, para sirain ang strongholds ng kadiliman sa pamamagitan ng living close to me, sabi ni Lord Jesus Christ, is a sure defense against evil. So, receive my peace, sabi ni Lord Jesus. At pagka na-receive po natin yan, dapat ginagawa natin ang lahat para manatili sa ating isipan. At para makagawa din tayo ng kapayapaan ng ating komunidad, ng ating bansa at ang ating mundo. Maging mapayapa po at mahinto na ang mga gera. Kaya nagkakagera dahil hindi nagkakasundo ang mga leader natin. Sabi ng mga sundalong nakikipaglaban. Ito na po ang episode
34. Ang pamagat po, halika at magpahinga ka. Mensahe sa atin lahat ni Lord Jesus Christ dito po sa September 13, Jesus Calling, Enjoying Peace in His Presence. Sarah Young. Ito po ay nasusulat sa Matthew 7:1. Matthew 7:1 ang isa. Ang unang Bible verse na pinagkuhanan ng mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin na sinulat ni Sarah Young. Ang Matthew 7 verse 1 ay, judge not that you be not judged. Wag daw tayo maghusga para hindi rin tayo mahusgahan mga kapanalig. Sa iba may programa ang Itbulaga na bawal ang judgmental. So wag tayo maging judge. Ang pagiging judge ay trabaho lang ng Panginoon yan. Trabaho ng Panginoon po ang pag-judge. Ang trabaho natin ay sumunod sa Diyos, kumapit sa Diyos, gumawa ng kabutihan, maging marangal ang isipan, gagawin at mga sasabihin. John 17:3 ang pangalawang babasahin po natin for today. It says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Napakagandang mensahe po ng ating Panginoong Jesus. At ang sumunod ay nasa Romans chapter 9 verse 20. Romans chapter 9 verse 20. It says, but indeed, O man, who are you to reply against God? Will the thing formed say to him who formed it, why have you made me like this? Verse 21, may kasama pong verse 21 po ito. Verse 20 and verse 21, 21, ito na po ang verse 21. It says, does not the Father, yung tagalikha, have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and another for dishonor? Napakagandang tanong. At nasa 1 Timothy chapter 6 verse 15. Chapter 6 verse 15. It says, which he will manifest in his own time. He who is the blessed and only potentate, that the King of kings and Lord of lords. So, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang napakagandang mga scriptures na nasa Bible. At ito po ay lahat ay nasa itong binasa po natin na apat na napakagandang salita ng Diyos ay nasa bagong tipan. So, ito po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Come to me and rest. Malamang utos po ito eh. Napakagandang utos. Pagka talaga yung naniniwala kay Kristo, sumunod po tayo. Napakagandang utos po ito. Come to me and rest. Give your mind a break from its habitual judging. You form ay itsura, judgment about this situation, that situation, this person, that person, yourself, even the weather. As if judging were your main function in life. But, ito na po ang mensaheng matinding dapat nating isa isip, isa puso mga kapanalig. But I created you first and foremost to know me.
and lived in rich communication with me. When you become preoccupied, abalang-abala, with passing judgment, you usurp, inagaw mo my role. You usurp my rule. Inagaw mo ang aking rule, ang aking parte. Rule ay tungkulin. Yes. Relate to me as creator to creator. Creator ay ikaw ay nilalang, tayo ay nilalang ng Diyos Ama. Ang creator ay manlilikha, si Father God in heaven. So, ituloy ko po ito ng tuloy-tuloy. Relate to me as a creator to creator, relate to me as a creator to creator. Sheep to papo, to shepherd, subject to king, clay to father, and allow me to have my way in your life. Rather than evaluating my ways with you, accept them thankfully. The intimacy, pagpapalagayang loob, intimacy I offer you is not invitation to act as if you were my equal. Worship me as King of Kings while walking hand in hand with me down the path of life. Hand in hand is parang yung sinasabi, working hand in hands, join. Especially to make affection hand in hand. Yan po. Ito na po ang ating pagnilay-nilay sa episode 34, sa grasya ng Panginoon, para sa glory ng Panginoon. Halika at magpahinga ka. So napakagandang utos. Ituring po natin utos ito. Hindi po request ito. Hindi po ito pakiusap. Ito ay kailangan talaga natin. Talagang hindi natin kakayanin ng laban kung hindi natin isasama ang ating Panginoong Hesus. Gusto niya. Siya ang magbuhat ng mga binubuhat nating mabibigat. Come to me and rest. Di po ba napakagandang utos? Halika at ikaw ay magpahinga. Woohoo! At kailangan talaga natin ng tamang pahinga at kasama natin si Lord Jesus Christ. Pagka yan po ang lagi nating sinasaisip, sinasabi sa sarili, binubulong sa sarili, at ginagawa. Halika at magpahinga ka. Yan ang utos sa iyo ni Lord Jesus Christ. Ay talagang kahit na anuman ang sinusuong mong bagyo at anumang dinadala mong problema dito, problema doon, nagtataka kang parang bakit ayaw kang tantanan ng problema, at lagi mong isaisip, ang mga walang problema ay nasa simenteryo na. Yun lang ang mga nilalang na sila ay gumraduate na. Wala na silang problema. Pero habang buhay, kahit super yaman, si Elon Musk, the richest man in the world, ay tanungin mo kung anong problema niya. May problema yan. Basta nabubuhay po tayo, mayroon tayong problema. Kaya nga problema yan, kasi may solusyon yan. So pag walang solusyon, hindi yan problema. So dapat lagi natin pipiliin at manatili na bumalik kay Lord Jesus Christ. Kung tayo nakawala sa Kanya, kung pinili nating dumistansya tayo, bumalik tayo. At lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. At kapayapaan lang ang Kanyang hatid. At talagang super kailangan natin ng kapayapaan sa buhay natin, lalo na ang ating isipan. So, ibigay mo ang isip mo sa akin para magkaroon ka ng break
ng break time. Dahil diyan sa mga pagiging nakagawian mo ng panghusga. At gumawa ka ng itsura ng panghusga sa mga sitwasyon mula sa sitwasyon hanggang sa sitwasyon muli, mula sa tao hanggang sa tao, at mula sa iyong sarili, pati sa panahon. Hinuhusgahan mo ang panahon as parang ikaw ang lumikha ng mga yan. Parang ikaw ang main function mo, ang pinaka tungkulin mo ay sa buhay mo ay yang mga yan pagja-judge. Hindi po tayo judge. Nag-iisa lang ang ating judge, ang ating Father God in heaven. So never tayong maging judge. Resign na po tayong maging general manager ng universe. So po, hindi po tayo general manager ng universe. Hayaan natin ang Panginoon dahil siya po ang lumikha ng universe. Alam na alam niya ang kanyang mga ginagawa. Magtiwala lang tayo sa kanya. At umupo tayo kasama niya. At lagi tayong lumapit sa kanya para magkaroon ng kapahingan sa isip, sa salita at sa gawa. Kapag na abalang-abala ka sa mga panghuhusga mo, ay inaagawan mo ako ng aking tungkulin. Yes, inaagawan natin ng tungkulin si Lord Jesus Christ pagka tayo nanghuhusga. Huwag tayo manghusga para hindi rin tayo husgahan. So, i-relate natin, makipag-ugnayan tayo sa Panginoon as siya ang lumikha, siya ang manlilikha, tayo ay nilalang niya. Yes, tayo ay nilalang niya. Katiting po tayo kumpara sa napakalaking universe na nilikha ng tagalikha na si Father God in heaven, na sinulat sa Genesis, which is the beginning po. Ang ibig sabihin ng Genesis, the beginning. At makipag-ugnayan tayo sa tagal manlilikha at parang tupa sa kanyang pastol, at nag-sasubmit sa hari, at siya lang ang hari ng mga hari, at parang yung clay, which is putik, na nagsasubmit sa tagalikha. So sabi pa ni Lord Jesus Christ dito na malinaw na sinasabi niya, payagan mo ko na magkaroon ako ng bahagi ng buhay mo, na ang aking paraan sa iyong buhay ay dapat iyon ang manaig, dahil alam ko ang ikabubuti mo, anak, sabi ni Lord Jesus Christ. Rather than pag nilay-nilayan natin ang mga paraan natin, ay dapat tanggapin natin ng taos-pusong may pasasalamat ng todo-todo sa Panginoon. Yan ang pagpapalagayang loob na ibinibigay, ipinagkakaloob sa atin. Yan ang imbitasyon na para tayo kumilos. At hindi para kumilos na tayo equal kay Lord Jesus Christ. Hindi po tayo equal. Tayo ay nilalang niya. Siya ay creator. Tayo ay nilikha niya, mga kapanalig. So dapat alam natin yun. At alam ng Panginoon na tayo ginawa niya as a putik, as a abo. So alam niya, may kahinaan tayo. Pero gamitin natin ang mga abilidad, mga time, treasure, talents natin para sa Panginoon. At ang free will na binigay niya sa atin ay siya dapat ang ating pipiliin. Kaya matutuwa siya. Pag natuwa siya sa mga ginagawa natin, iniisip natin, sinasabi natin, natutuwa din tayo, matutuwa din tayo. Hindi po egoistic ang ating Panginoon. Yes, hindi po egoistic ang ating Panginoon, na siya nang siya ang dapat purihin. Kaya gusto niyang purihin siya dahil para ikaw rin ay maisama sa pagpupuri
gusto niyang pasalamatan natin siya dahil pag pinasalamatan natin siya ay magiging masaya din tayo. Pag inangat natin siya, kasama din tayong maiaangat dahil nananahan ang ating Panginoon sa atin. At worship me, ikaw ay sumamba sa akin bilang hari mo o bilang hari ng mga hari. At ikaw ay naglalakad na hand in hand, join especially to work as affection, na talagang ikaw ay pumupuri, nagpapasalamat, tumitingala sa Diyos, na kinikilala mo ang Diyos sa paglalakbay ng iyong buhay, sabi ni Lord Jesus Christ. Kaya, ano ang paanyaya sa atin? Utos ni Lord Jesus Christ, halika, anak, at magpahinga ka. Yan po ang ating episode 34. Ano po ang lagi natin tatandaan? God is forever in control. Regularity is a king. Measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. And yung sinare ni Kuya Romy, courtesy niya, there are no limitations to the mind except those we acknowledge. Except those we acknowledge. Ang ilagay nating limit ay ang limit na tayo ay nilikha ng Panginoon, at ang ibigay lang natin ang ating gloria, ang gloria para sa Panginoon, kumapit sa Kanya. Ang limit ay hindi tayo pwedeng manghusga dahil trabaho yan ng ating Panginoon. Ibigay natin ang trabaho niya, let go ng mga alalahanin natin, and let God be the God of your life. At mag-isip ng outside of the box. Yes po, at ang ating dapat inner world ay nagko-control sa outer world. Hindi po dapat tayo patakbuhin ng ating outer world ng iba, nang patakbuhin tayo ng iba. Dapat tayo yung may sarili tayong isip, at ang isip natin ay alam nating anak tayo ng kataas-taasan Diyos, at lahat ay kaya nating gawin sa pagpapalakas sa atin ni Kristo. Philippians chapter 4 verse 13. We can do all things through Christ who strengthens us. By now. God bless. Maraming salamat muli sa inyong lahat.